Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, response to a statement made by political blogger Banat Bay. Okay. So, kilala naman natin si Banat Bay na pro Duterte, anti-Marcos. So, itong si Congressman Barsaga, anti-Marcos, parehas ang ipinaglalaban. Kaya lang ngayon, medyo mayroon silang hindi pagkakaintindihan. Sana ma-resolve ito. Dapat magkaisa lahat ang mga anti-Marcos. Huwag mag-away-away. Okay, sabi ni Banat Bay, ilang beses ko narinig sa kanya ito and it reminded me. Kaya medyo doon pumutok yung ugat ko na ang sinabi niya, he is willing to die for his country. Nung nire-rewind ko na, willing to die, bakit ka umalis ka agad for your safety? Ito, tungkol ito sa rally ata sa rally sa Forbes Park. Umalis ka agad for your safety. Sabi niya. Ito naman ang sagot ni Congressman Kiko Barsaga. Nakalimutan mo ba na may hearing at session rin ako sa Kongreso? Hindi ako full-time vlogger katulad mo. Kayo na lang mag-rally dyan sa susunod kung gusto nyong hanggang madaling araw. Ay, nako. Binasa ko ang mga comments. Kasi hindi ko napanood yung birada ni Banat Bay sa kanila. May mga nagsasabi na may punto daw si Banat Bay. May mga nagsasabi na naman daw na hindi maganda ang dating yung mga sinabi ni Banat Bay. Okay? So, ito po ang sana maiwasan. Kasi nga, they are fighting the same. Corruption. Believe din ako kay Banat Bay. True and true yan. Nung una nga, nung May 2022 election, ako, maka-Marcos ako eh. Si Banat Bay, anti-Marcos na yan. Kaya hanggang ngayon, anti-Marcos pa rin siya. Si Congressman Kiko, pro-Marcos pala ito nung election nung 2022. Unity team siya. Si Banat Bay, original na anti-Marcos. Ayaw talaga niya kay Marcos. Kaya tinawag niya ang mga Marcos loyalist nung una, mga tanso. Totoo. Mga tanso tayo na nabudol tayo nabudol yung pangako ba na ang Marcos Gold gagamitin para sa kapakanan ng nakakaraming Pilipino. Maraming naniwalang ganong propaganda eh. Wala pala, budol. So, nakakalungkot yung ganyan na hindi nagkakaintindihan. Mabuti nga, medyo nag-die down na yung away ng mga pro-Duterte vloggers. Nang dahil kay Tatay Digong, yung yung mga team nila, Alpotra, nakakalungkot yung away. Mabuti ngayon, nag-die down na, wala na. Bakit ang mga Duterte supporters nag-away-away? Ako, wala akong kinakampihan dyan. So, in a way, naiintindihan ko rin itong si Congressman Barsaga dahil nga yung October 12 na yun, gabi ang in-schedule. The following day, yun ang hearing niya sa anong kaso? Yung ethics complaint na isinampa. Na to a point na late pa siya, hindi siya nakarating ng although nandun ang kanyang mga abogado. So, magbasa lang tayo sa mga comments, Ares Mel,
ikaw, Banat Bay, tumahimik ka na. Baka ipakalmot pa kita sa pusa ko kung hindi mo maintindihan ang ginawa ni Congressman Kiko Barsaga. Huwag ka ng tahol ng tahol. Mas marami itong mga comments pabor kay Congressman Barsaga. Glenda Zimizu, double agent yan si Banat. Team Alpot, Alpotera pala. Azi DC, Banat, Bay, double agent ka ba? Leng Tagadaya, chill ka lang Banat Bay, may mga responsibilities siya as congressman. Multitasking din siya for his safety. Of course, ako naintindihan ko sa at least nagpakita siya din, umalis. Hindi naman pwede talaga magdamagan. But, kung ang kini-question ni Banat Bay is yung sinseridad ni Congressman Barsaga na he is willing to die for his country, ako, naniniwala ako. Anyway, kanya-kanya tayong pananaw. Itong ginagawa niya ngayon is, na ito parang marka bahala, come what may. Patapon. Crazy. Sinabi nga niya, itong ginagawa ko, paglaban kay Romualdez Marcos is political suicide na only crazy people like me can do it. Yes. Patapon na ang kanyang career, whatever. Basta itong ethics complaint na umuusad na, nakikita ko na yan, masususpend siya. Sana nga, suspension lang. Huwag namang expulsion dahil sobrang bigat naman yung expulsion. So, masuspend siya ng ilang buwan. That's my opinion. So, magpasalamat ako na merong isang Congressman Barsaga na nagsasalita ngayon laban sa katiwalaan, pinaglalaban niya ang hustisya ng mamamayang Pilipino. Bibihira na magkaroon tayo ng katulad niya. Sinusugal niya na ang all. Kaya suportahan natin si Congressman Barsaga at intindihin na din natin siya. Dahil hindi naman siya perpekto, tao lang siya na kailangan ng pag-unawa. Kaya salamat. Tungkol ito sa pahayag ni Asia's Queen, songbird ba ito? Regine Velasquez, galit. Si Regine Velasquez sa korupsyon sa gobyerno ngayon, tinatawag niyang selective justice. Ang nangyayari, wala pang nakukulong. Kaya alanganin siyang magbayad ng buwis. Ito, sabi niya, bakit ako magbabayad ng tax na halos 50% ng pinaghirapan ko? Regine Velasquez muling sumabog sa galit sa mga korupsyon sa Marcos administration. Sumiklab muli ang talakayan sa buwis at korupsyon matapos maglabas ng serye ng post ang Asia's songbird Regine Velasquez. Sa gitna ng mga aligasyon sa flood control projects at malawakang protesta, muli mariing tinuligsa ni Regine ang kawalan ng pananagutan at ang pakiramdam ng maraming Pilipino na malaki ang buwis pero kulang ang balik serbisyo. Agree ako niyan. Ang bibilis nilang magkolekta ng buwis. Di naman natin masyadong nararamdaman na saan napupunta ang ating buwis. Sabi ni Regine, ba't ako magbabayad ng tax? Halos 50% ng pinaghirapan ko. Wala pang nakukulong. Ano sabi ng ICI? Wala daw pa silang nakikitang pwedeng kasuhan. Sayang-sayang lang ang pera ng taong bayan na pinangsusweldo, ginagastos ng ICI na yan. Wala man silang nakikitang dapat kasuhan. Ba't pa kayo mag-imbestiga? Tigil nyo na yan. Hindi ako laban sa pagbabayad ng buwis, sabi ni Regine. Laban ako sa kawalan ng pananagutan. Kung hindi ninanakaw ang pera natin, kaya natin to. Ayoko ng selective justice.
Anong ibig sabihin ng selective justice? Pinipili lang nila yung tatargetin. Duterte lang eh. Pag aliado ng Marcos administration, set aside ka lang muna dyan safety ka na dyan. Yan ang selective justice. Perception ng maraming taong bayan ngayon, selective justice. Ayoko ng selective justice. Gusto ko ng totoong hustisya at serbisyong mararamdaman ng tao. Correct. Sa Amerika, malaki ang tax doon. Kailang ramdam ng mga tao sa Amerika ang balik serbisyo ng US government. Kaya yung anak ko, wala lang, bayad lang ng bayad ng buwis. Total, sabi niya, nakikita naman ang gaganda ng mga highway, ang gaganda ng mga buildings, serbisyo, ramdam na ramdam sa US. Dito, wala. Sa mga pahayag na kumalat nitong unang linggo ng October 2025, iginiit ni Regine na selective o piling-pili ang hustisya kaya tuloy-tuloy ang katiwalian. I don't know kung matutuloy yung ano yon, bali-balita. Baka maging state witness daw si Congressman Martin Romualdez. Paano maging state witness yan? Binanggit din niya na kung hindi ninanakaw ang pera ng bayan, kayang umunlad ang bansa kasama ang serbisyong dapat napupunta sa mga nasalanta. Ang mga puntong ito ay lumabas kasabay ng public outcry sa flood control controversy at ng relief appeals para sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Ang daming nagrereklamo sa mga comments. Natamaan na kami ng lindol, magbinta pa kayo ng 20 pesos na bigas. Ano ba kayo? Walang pakiramdam ang administrasyong ito. Biktima na nga. Bintahan mo pa ng 20 pesos na bigas nung eleksyon. Wala namang sakuna, bumabaha ang ayuda. Bakit ngayon sunod-sunod ang mga sakuna? Ba't walang ayuda ngayon? Ano ba? Ayuda lang kung may eleksyon? Di naman. Ang panawagan ni Regine Velasquez ay sumasalamin sa hinaing ng maraming Pilipino. Mataas ang kontribusyon pero kulang ang hustisya at resulta. Sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian, ang mensahe niya ay simple at direkta, wakasan ang selective justice. Ibalik ang ninakaw at tiyaking nararamdaman ng tao ang serbisyo kapalit ng buwis. Hanggat walang malinaw na pananagutan, mananatiling mabigat ang pasanin at mahirap mabuo ang tiwala. Salamat po, Miss Regine Velasquez. Inamin na ng Finance Secretary, si Secretary Recto, na bumabagal na ang koleksyon ng buwis kasi ang mga tao nag-aalanganin magbayad ng buwis. Ganyan na po kalala ang sitwasyon natin ngayon. Yung collection ng buwis, yun yung number 1 na source ng income natin. Pag bumaba ang collection ng buwis, utang na naman yan. Kaya, mababaon tayo sa utang. Okay lang sana kung yung inutang, gastusin lahat para sa pangangailangan ng taong bayan, kagaya ng infrastruktura, wala So, ito na po, Tatak, Bagong Pilipinas. Ito yung pinagmamayabang na bayan, babangon muli. Instead na bumangon, ano nang nangyayari sa atin? Bumabaon na po tayo.